Maganda at mapagpalang araw sa inyo muli mga sir. Gusto nyo bang malaman kung ano ang basic procedure pagkatapos nating na-overhaul or na-top overhaul ang ating engine? So, samahan nyo ko para meron po tayong basic knowledge sa pag-start up ng ating engine pagkatapos nating na-overhaul o na-top overhaul or napalitan ng engine. So guys, ang una po natin gawin, lagyan po muna natin ng oil ang ating engine. Siguraduhin po natin ang oil ay nasa tamang level. Ayan. So, nandito na po yung oil. Ayan, dito na po. So, pwede na siyang paanda rin any moment kung gusto natin. Dahil po sa pag-top overhaul natin ng ating engine, wala pa pong enough or sufficient oil sa kanyang oil gallery dito po sa kanyang cylinder heads. So kailangan nating bigyan muna o maibigyan muna ng oil ang ating oil galleries sa ating valve tappets at sa ating mga crankshaft o camshaft para po magkaroon ng stock ng oil bago paanda rin ang ating engine. Una po, paano po natin gawin ito? Ang una po nating gawin is tanggalin muna natin yung spark plug. So tanggalin muna natin ang kanyang spark plug cover. Ayan. Tapos tanggalin natin yung kanyang socket sa bawat ignition coil. Tanggalin na po natin ang mga ignition coil. Isunod na po natin ang pagtanggal ng kanyang spark plug.
Yan, tuluyan na nating nakatanggal yung kanyang spark plug. Ang pagkatapos natin gawin, tanggalin natin yung kanyang ignition fuel nozzles. Lagyan din po natin ng oil ang bawat cylinder para po may lubrication po ang ating piston habang kinakrank po natin yung ating engine. Ito ay paraan para magbigyan ng initial lubrication ang ating bawat piston sa up and down motion niya habang hindi pa nakaabot yung oil sa kanyang piston na oil gallery. Sa point na ito, pwede na po nating i-crank ang ating engine. Next, pwede na po nating lagyan ng tubig ang ating cooling system na may halong radiator cleaner. Yan. Tsaka paandarin natin yung ating engine within 30 minutes. Hintayin natin na ang kanyang radiator fan na umandar. Ibig sabihin naka-reach na siya ng tamang engine temperature o working temperature. So after 30 minutes patayin po natin at saka natin naman i-drain. At palitan po natin uli ng fresh water at para ma-wash out po ang chemicals. After na naka-reach uli ng temperature ang ating engine ng 90 degrees Celsius, i-drain na naman po natin ang tubig na ating pina-flush at lagyan naman natin uli ng tubig na may halong radiator cleaner hanggat luminaw po ang ating tubig na nanggaling sa ating engine. Pwede na po nating paandarin ang ating engine sa point na ito. Pandarin lang po natin ito within 30 minutes at i-drain po ang tubig na may halong radiator cleaner sa kanyang cooling system. So ang gagawin natin dito guys, i-drain muna natin yung kanyang coolant para ma-flushing po ang kanyang mga dumi sa kanyang engine water jackets. So unang drain po natin ito.
guys. So madumi po yung kanyang water jackets, na engine water jackets. Ayan, meron pong mga scale yan na kasama, pati yung mga dating coolant niya. Ayan, kita nyo guys, so marami pong sludge na mga ribaba sa ating water engine jackets na natatanggal, at kailangan po nating i-flush yung ating engine water jackets at sa mga daanan ng tubig niya, especially po sa mga engine liners, engine galleries, water galleries, saka engine water walls. So tandaan po natin na bago po nating lagyan ng malinis na coolant ang ating engine, kailangan pong i-flush natin. So kung nakikita nyo, sa una nating dalawang flush, madumi po ang kinalabasan ng ating coolant. Ngayon medyo malinis na, pero nakikita pa rin natin yung mga sediments na nanggaling po sa mga walls at sa mga joints ng ating hoses, water lines, sa ating mga engine walls na dinadaanan ng tubig. So ito po ang napaka-importante nating tandaan, na lagi po nating i-flush ang ating engine pagkatapos po na ating na-overhaul o nagpalit ng engines sa ating sasakyan. Ayan mga sir, sa point na to, malinis na po ang ating tubig sa radiator at sa kanyang water galleries ng engine. Ayan guys, lagyan na po natin ng coolant ang ating engine. Ayan guys, under na yung ating sasakyan. So dito na natin yung kanyang internal parts sa engine bay. So revision lang muna tayo guys sa mga leaks, sa mga maaaring water leak or oil leaks. So sana po nakapagdagdag po ako ng additional knowledge, basic knowledge sa inyo, at salamat sa panonood. God bless. Bye bye.